all the Filipino activities of the Diocese of Commission for Catholic Filipinos. For our music, we'll do English songs. You can refer to our missalette, or misal, those are the number 111, 115, 115. Pwede nyo yung kaya sa loob. Then, today is the feast day of the Epiphany, or ang dakilang kapistahan ng pagpapakilala ng ating Panginoon. Ialay po natin ang mga sumusunod na panalangin para sa kaluluwa ni Ramon Alvarez, Soylo at Rosario de Jaresco, Federico and Generosa Alvarez, Damiana Onco, first death anniversary, Cristina Bertuccio, Alicia Bertuccio, Lambert Bandolino, Bartola Lopez, Renato Sebastian, Antonio de Jesus, Cesar Demetrio, Giancia Gabriel, Jose Tijano, Greg Villatore, Felizardo Valdez, para sa kaarawan ni Lucy and Patricia Bertuccio, safety and protection of Tabitha Lopez, good health and protection of Reynaldo, Helen Rando, Anile Tejano, Felisa Bertuccio, Helen Sobrano, para sa pagpapaan ng kaluluwa ni Mario Sobrano, Thanksgiving and guidance for Maria Renalyn Tejano, Thanksgiving from Francis and Mary Pugal and family and Dumo family. For the eternal repose of the soul of Venancio, Alfonso Soperina and the Magdalene and Ruth. And for our own personal intentions, we will go into our celebration. I would like to thank the following sponsor for our food, the 77 Softwares, Manglino and Helen Olanis and Francis and Margaret. Our part for this celebration is the mga awit. The server is Marcus Tagbay. The reader is Carla Sarabia and Adrian Jan Acusar. Psalmist is Eugene Umab. And after our Mass, we will have fellowship downstairs and we have the speaker that we're going to talk for a while and there's a sharer during our fellowship. So please stay and bear with us for this evangelization. Then may schedule na po din tayo ng misa para sa Enero, Febrero, Marso hanggang April po. So ito na po yung mga pari natin. Kung may request po kayo, just let me know kung sino po gusto nyo makasama. Okay. Para sa araw po ito, ang ating po mga kasama ay wala iba kundi si Father Emerson Francisco ng St. Philip Church. Mag-stay na po ang lahat at makiisa bilang ibigay galang sa ating.
Every nation on earth will adore you, Lord. Oh God, with your judgment and all the king, with your justice and all the king's son. With justice you will comfort your people, your afflicted one with right judgment. Every nation on earth will adore you, Lord. Every nation on earth will adore you, Lord. Justice shall power against days, asking peace to the moon be no more. You may rule from sea to sea, from the river to the ends of the earth. Every nation on earth will adore you, Lord. Every nation on earth will adore you, Lord. The King of Tashish and the power of forgive, those from Seba and Rabia and Clear. All kings shall pay their homage, all nations just serving. Every nation on earth will adore you, Lord. Every nation on earth will adore you, Lord. He rescues the poor when they cry out, the afflicted with no one to help. The lowly and poor he shall pity, the lives of the poor he shall save. Every nation on earth will adore you, Lord. Every nation on earth will adore you, Lord. Pagbasa mula sa sulat ng Apostol San Pablo sa mga Evangelyo. Mga kapatid, marami naman na balitaan ng inyong dahil sa kagandaang loob ng Diyos ay pinapatiwala niya sa akin ang tungkulin ito para sa inyong kapakinabangan. Ipinahayag sa akin ng Diyos ang kanyang lihim na panukala. Ang liwagang ito ay hindi ipinaalam sa mga tao noong mga nakaraang panahon, ngunit inahayag ngayon ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu sa kanyang mga banal na apostol at mga propeta. At ito ang lihim. Sa pamamagitan ng mabuting balita, ang mga hintil tulad din ng mga Hudyo ay may bahagi sa mga pagpapalang mula sa Diyos. Mga bahagi rin sila ng iisang katawan at kahati sa pangako ng Diyos dahil kay Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos. Ay pinanganak sa Bethlehem ng Judea noong kapanahunan ni Haring Herodes. Dumating naman sa Jerusalem ang ilang pantas mula sa silangan at nagtanong-tanong doon, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ang kanyang tala at naparito kami upang sambahin siya. Nang mabalitaan ito ni Haring Herodes, siya'y naligalig, gayon din ang buong Jerusalem. Kaya tinipon niya ang lahat ng punong saserdote at mga eskriba sa Israel at itinanong sa kanila kung saan ipinanganak ang Mesiyas. Sa Bethlehem po ng Judea, tugod nila. Ganito ang sinulat ng propeta. At ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Huda, ay hindi nga huli sa mga pangunahing bayan ng Huda, sapagkat sa iyo lilitaw ang isang pinuno na mamamahala sa aking bayang Israel. Nang mabatid ito, lihim na ipinatawag ni Herodes ang mga pantas at itinanong kung kailan lumitaw ang tala. At pinalakad niya sila patungong Bethlehem matapos pagbilinan ng ganito. Humayo kayo at inyong hanapin mabuti ang sanggol. Kapag inyong natagpuan, ibalita agad ninyo sa akin upang ako may makasamba sa kanya.
at lumakad nga ang mga pantas. Muli silang pinangunahan ng talang nakita nila sa silangan hanggang sa sumapit ito sa tapat ng kinaroroonan ng bata. Gayon na lamang ang galak ng mga pantas nang makita ang tala. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ng kanyang inang si Maria. Lumapit sila at nagpatira pa at sinamba ang bata. Binuksan nila ang kanilang mga sisidlan at inihandog sa kanya ang dala nilang ginto, kamanyang at mira. Nang sila'y pabalik na, sinabi sa kanila ng Diyos sa pamamagitan ng panaginip na huwag na silang babalik kay Herodes. Kaya nag-iba na sila ng daan pauwi. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Role in his church's Christmas pageant as one of the three wise men. When it came time for his big moment, he proudly marched up with two other boys to Mary and Joseph. The first boy handed over his gift and declared, "Here, this is gold." The second wise man followed, saying, "And here is myrrh." Then came his turn. He stood tall, handed over his gift, but he forgot his line. He said, "Here, this is Frankenstein." It's frankincense. Okay, frankincense. Today, dear brothers and sisters, we celebrate the solemnity of the Epiphany of the Lord. The word Epiphany comes from the Greek word epiphaneia, which means manifestation, appearance, or revelation. Jesus revealed himself to all nations, represented by the Magi or the wise men. In some countries, today is also called the second Christmas. This is when they exchange gifts to commemorate the wise men's offering of gifts to the infant Jesus. We're still in the Christmas season. Yes, it's still Christmas. That's why you turn to the person next to you and tell him or her, "Merry Christmas." Go ahead. Merry Christmas. So, did you receive a gift during Christmas Day? If not, don't feel bad. There's a saying, better late than never, right? That means you can tell others that you are still accepting Christmas gifts, okay? But when we think about it, the giving of gifts during Christmas is extraordinary. Usually we give gifts to the birthday celebrant. But at Christmas, the birthday celebrant is the one who gives the gift, and we are the recipients. The Lord's Epiphany tells us that God gave us the greatest gift of all by sending His only begotten Son to save us. This is God's greatest manifestation of His love for us. That's why we call it Epiphany. God revealed His gift to us, our Lord Jesus. So the proper greeting is Happy Epiphany or Merry Christmas, not Happy Three Kings. Okay? That greeting doesn't make sense. Yes, we have the holy tradition of the church that they have names. Saints Melchor, Gaspar, Balthasar. But the author of the gospel, Matthew, chose not to name them. For Matthew, what they did was more important. What they gave was more important rather than their identity, rather than their names. So the greeting, Happy Three Kings, doesn't make sense for two reasons. One, they were not actually kings. So according to the Gospel of Matthew, it does not mention kings visiting Jesus. It says they were wise men, people of great knowledge and understanding of science. Second, it does not specify that there were three of them. Matthew mentions three gifts presented by the wise men when they found the infant Jesus in the manger. Therefore, the proper greeting remains Merry Christmas, because the season is not over yet. Or Happy Epiphany, because we still have one more week to celebrate Christmas. If our greeting is Happy Epiphany, the question is, what does this solemnity reveal to us? First, it shows that Jesus is the Savior of all.
including Gentiles, those who are not Jews. The wise men from the east, they came from the east, meaning they were not Jews, they were Gentiles. This feast shows us that Jesus is the Savior of all, Jews and Gentiles alike. Second, it reveals who Jesus is through the three gifts of gold, frankincense, and myrrh. Gold represents Jesus' kingship, frankincense, his divinity, and myrrh, his humanity. Third, this feast teaches us that love is best expressed through giving. The truly wise are those who understand that they too are gifts. In fact, the gift of our lives from God can be offered back to Him as a gift by living out our faith. Let us ask ourselves, is my life now a pleasing offering to God? The wise men did something remarkable after seeing the infant Jesus. Warned in a dream, they took a different route and did not return to King Herod. Perhaps, my dear brothers and sisters, it's time. It's time for us, like the wise men, to leave behind our old ways and take a new path. Let us not return to the wide road of sinfulness, but strive to walk the narrow path of transformation. Jesus' gift of salvation is for the wise, like the wise men. And the truly wise continue their search for Him. Be a wise Christian, and God will reveal His power in your life. Praise be Jesus, Mary, and Joseph, now and forever. Amen. Mamatubay sa mga tao tungo kay Jesus, manalangin tayo. Panginoon, gabayan kami ng iyong mga Para sa ating mga misyonero, nagsisikap na maghatid ng liwanag sa Kristiyanong pananampalataya sa mga di nakakakilala rito, magtagumpay nawa sila sa pagpapalaganap ng mga pagpapahalaga at ebanghelyo sa kanilang kultura. Manalangin tayo. Panginoon, gabayan kami ng iyong liwanag. Para sa mga kasapi ng mga BEC at mga pamayanang karismatiko, nawa sila ay maging mga pampasigla sa ating mga parokya at bansa. Manalangin tayo. Panginoon, gabayan kami ng iyong liwanag. Para sa bawat isa sa ating naririto ngayon, naway sumunod tayo sa paggabay sa salita ng Diyos na ipahayag ng simbahan. Manalangin tayo. Panginoon, gabayan kami ng iyong liwanag. Para sa lahat ng mga migrante at mga napilitang mag-ibang bayan dahil sa digmaan, naway ang kanilang karapatan at edukasyon ay lubhang kailangan sa ikabubuti ng daigdig at maigalang at pagkaloob ng lipunan. Manalangin tayo. Panginoon, gabayan kami ng iyong liwanag. For all our prayers, Panginoong Jesucristo, bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagat at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagat at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Hanggan.
with his fond anniversary, and those who will go to school may and unto the affection of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Huwag po kayo alis, babasahin ko kayo. Thank you po. Thank you. Thank you po. Sige po. Sige po. After the Mass, you can take the chalks here and then you could write on your doors the prayers for the blessing of the house, the door of the house for the new year. Sumayin niyo ang Panginoon. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Sa buong misa, humayo tayo ng mapayapa. Salamat sa Diyos. Amen.